Hindi dapat tayong mga Kristiyano ang pinagmumulan ng kasinungalingan at kasamaan. Kahit na ang ibig sabihin ng ating paggawa ng mabuti at paninindigan sa katotohanan, kahit ang ibig sabihin nito, lalaitin tayo ng ibang tao, hindi tayo paniniwalaan ng ibang tao, uusigin tayo ng ibang tao, hindi tayo papahalagahan ng ibang tao, kasi tandaan natin, ang pananagutan natin ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Saan kayo mas natatakot? Sa panghuhusga ng tao o sa paghahatol ng Diyos? Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang nakatago na hindi malalantad o nalilihim na hindi mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin niyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba'y pinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko, tayong mga Pilipino, sadyang matatakutin. Naniniwala po kayo doon? Matatakutin ang mga Pilipino. Naniniwala po ba kayo doon? Pero hindi tayo matatakutin sa multo o aswang. Alam nyo kung anong mas madalas nating katakutan? Tanong nyo sa akin, ano? Yung sasabihin ng ibang tao. Tama o mali? Kaya nga kung minsan, mabuti naman yung gagawin mo. Tama naman at totoo yung sinasabi mo, hindi mo masabi, hindi mo magawa, kasi ang iniintindi mo, ano ang sasabihin ng ibang tao. At ito yung problema natin bilang isang bansa, na kung minsan may mga tao na alam naman yung tama, hindi nila masabi. Alam nila yung mabuti, hindi nila magawa, kasi natatakot sa sasabihin ng iba. Minamahal ko mga kapatid, binibigyan tayo ng inspirasyon ng mga pagbasa ngayon. Si Propeta Jeremias sa unang pagbasa, sinabi niya yung totoo. At anong naging kapalit ng pagsasabi niya ng totoo? Paninirampuri ng ibang tao, mga banta sa kanyang buhay. Sapagkat nung panahon ni Propeta Jeremias, marami siyang kurakot na inaatake. Maraming mga pagkakamali na kanyang inilalantad. Siya'y nananawagan ng pagbabalik loob mula sa mga namumuno sa kanilang bayan at mula sa mga mamamayan. Pero dahil komportable ang mga tao sa kasinungalingan, komportable ang mga tao sa ginagawang kasamaan, hindi na kumikibo ang mga tao sa korupsyong nangyayari sa lipunan. Ang sabi ng Diyos, ikasisira ito ng inyong bansa. At dahil hindi sila nakinig kay Propeta Jeremias at gusto pa nga nilang patahimikin si Propeta Jeremias, nangyari ang kinatatakutan nila. Nawasak ang kanilang bansa, na ipatapon po sila sa ibang lupain. Yan ang consequence kapag ang mga tao'y tumigil na sa paggawa ng mabuti. Kapag ang mga tao ay naging komportable na sa kasinungalingan. Kapag ang mga tao hindi na gumagawa ng kabutihan. May kaparusahang nakalaan. Kaya nga minamahal ko mga kapatid, sana'y ito ang gumising sa ating kamalayan ngayong araw ng linggo. Napakaraming ingay na nangyayari ngayon sa ating bansa.
ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y naghahanap ng katotohanan? O baka kayo din ay kinakampihan ang mga sinungaling at gumagawa ng kasamaan? Alam ninyo, madali namang malaman kung paano nagsisinungaling yung mga tao. Madaling malaman kung sino yung nagsasabi ng kasinungalingan. Tanong niyo sa akin, paano? Yung pabago-bago yung sinasabi. Iba yung laman yung statement last year, iba yung sinabi 2 weeks ago, at iba naman ang sinasabi ngayong linggo. Hindi nagtutugma maging ang sarili nilang pananalita. Number 2, paano ko malalaman kung nagsisinungaling ang tao? Takot humarap sa kalaban, pero matapang kapag ang kaharap ay kakampi. Kapag tatanungin, ayaw. Pag Facebook Live, game. Ibig sabihin, may tinatago. Ibig sabihin, hindi handang ipasubok ang kanilang mga pahayag para makita kung sila ba'y consistent at totoo ang sinasabi. At minamahal kong mga kapatid, hindi ito tungkol sa kung kanino kakakampi. Hindi ito tungkol sa kung sino ang binoto mo nung eleksyon. Hindi ito tungkol sa ating mga political opinion. When we are speaking about truth, truth remains the truth. Even the one who holds the truth is against your political biases. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan kahit na ito ay kalaban ng iyong kinakampihan. At hindi po sinasabi na at hindi po natin dapat sang-ayunan yung kasinungalingan sapagkat ito'y patungo sa kapahamakan ng ating bayan. Totoo, dapat panagutin ang mga nagkamali. Pero sana, kung mananagot man sila, sana yung totoo, yung batayan kung bakit may mananagot. Amen? Hindi yung sabi-sabi, hindi yung mga gawa-gawang statement lamang. At sana may konkretong ebidensya dahil yun ang nagpapakita ng katotohanan. Kaya magdasal tayo at magbantay, maging bukas ang isip, maging mapanuri sa mga napapanood o napapakinggan natin. Hindi porket kakampi mo, hindi porket pareho kayo ng sinusuportahang politiko, yun na ang totoo. Pangalawa, ipinapaalala sa atin, minamahal kong mga kapatid, hindi lang tayo dapat maging mapanuri sa kung ano ang totoo at mabuti. Tayo mismo dapat maging tagapagtaguyod ng katotohanan at kabutihan. Amen ba yon? Huwag nating sayangin ang kaligtasan na ipinagkamit sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi sa atin sa 2 pagbasa ngayon, dinala ni Adan ang kamatayan dahil sa kasalanan. Subalit si Jesus ay namatay na para sa ating kaligtasan upang wag na tayong mabuhay sa kadiliman, kasinungalingan at kasamaan, kundi tayo mismo ang pagmulan ng katotohanan at ng kabutihan at ng kaliwanagan sa ating pamayanan. Hindi dapat tayong mga Kristiyano ang pinagmumulan ng kasinungalingan at kasamaan. Kahit na ang ibig sabihin ng ating paggawa ng mabuti at paninindigan sa katotohanan, kahit ang ibig sabihin nito, lalaitin tayo ng ibang tao, hindi tayo paniniwalaan ng ibang tao, uusigin tayo ng ibang tao, hindi tayo papahalagahan ng ibang tao, kasi tandaan natin, ang pananagutan natin ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Saan kayo mas natatakot? Sa panghuhusga ng tao o sa paghahatol ng Diyos? Saan tayo dapat mas matakot? Sa panghuhusga ng tao o sa hatol ng Diyos? Kaya yan ang dapat maging pamantayan natin. Bago tayo magsalita, bago tayo pumanig kung kani-kanino, siguraduhin natin ang pinapanigan natin ay ang kabutihan at katotohanan. Amen po ba yon? Dahil hindi ka mananagot sa tao, hahatulan ka ng Diyos. At sa paggawa ng mabuti,
Kahit lahat ng mga tao sa paligid mo gumagawa na ng masama, huwag kang magpapaapekto sa ginagawa mong tama. Panindigan mo yung kabutihan dahil ang Diyos na nakakikita ng ginagawa mong kabutihan ang siyang gaganti sa iyo. Hindi ka man pahalagahan ng mga tao, ikaw man ay usigin ng iba dahil sa mabuting ginagawa mo. May Diyos na nakakikita at maggagantimpala sa iyo. Amen po ba yon? At sa puntong ito, nais kong kausapin ang mga ama ng tahanan. Taas nga po ang kamay ng mga tatay na naririto. Palakpakan po natin sila. Alam niyo itong mga tatay, madalas tahimik lang ho yung mga yan. Di ho sila madaldal. Madaldal lang yata pagchismisan. Pero madalas tahimik silang nagtatrabaho, hindi napapansin. Ang nakalulungkot dito, ang napapansin lang ng asawa o ng kanilang biyanan ay yung sweldo na kanilang iniintrega. Bakit ito lang kulang? Pero ang hindi nakikita ng mga anak, ng biyanan, o kahit ng sarili nilang asawa, hindi nila nakikita yung hirap na pinagdadaanan ng isang ama may mailagay lang sa hapag ng pamilya. Tahimik lang ang mga tatay. Lalo na kapag may diskusyon, hindi dahil wala silang masabi, kundi ayaw na lang nilang may pag-usapan pa at lumaki pa ang gulo. Pero kung minsan pinipilit silang magsalita, parang wala kang pakialam. Tatahimik ka na lang ba? Hindi ibig sabihin na wala silang katotohanang pinanghahawakan. Pero yung kanilang katahimikan ay paninindigan na alam nila yung totoo. Hindi na sila makikipagtalo dahil bandang huli, sa pagtatalo-talo, wala namang nananalo. Kahit naman magsalita sila, pakikinggan ba sila? Di ba? Kaya nga tama yung sabi nila eh. Kaya pala ang Ingles ng lalaki, male. Kasi palagi silang mali. Lalo na sa paningin ng kanilang asawa at ng kanilang biyanan. Hindi ko naman po nilalahat. Pero kung nandito ang mga may bahay, sana ma-appreciate nyo man lang yung inyong asawa. Hindi sila palaging nagsasalita, pero hindi ibig sabihin na nagsisinungaling sila o wala silang katotohanan ng pinaninindigan. Hindi man maingay ang kanilang mga ginagawa, hindi ibig sabihin wala silang ginagawang kabutihan para sa inyong pamilya. Amen ba yon? Kaya sana ngayong Father's Day, iparamdam naman ninyo ang pagpapasalamat at pagpapahalaga sa kanila. Hindi yung palagi na lang puro pagdududa. Minsang nagkamali sa inyo, ang inyong ama o ang inyong asawa, sana bigyan ninyo ng pagkakataon, bigyan ninyo ng tiwala. Dahil lahat ng tao ay may kakayanang magpakabuti. Lahat ng tao may kakayanang magbago. Lahat ng tao pwedeng manindigan sa kabutihan at sa katotohanan. Amen ba yon? Kaya ang mga tatay ng tahanan, sinasaluduhan namin kayo dahil sa kabila ng inyong katahimikan, kayo ang nagturo sa amin kung paano manindigan sa katotohanan at kung paano gumawa ng kabutihan kahit sa mga tahimik na pamamaraan, kahit na ito'y hindi palaging pinahahalagahan. Palakpakan po natin muli ang mga tatay. Happy Father's Day po sa inyo. Minamahal kong mga kapatid, ang mensahe ng ating ebanghelyo, huwag nating katakutan ang taong kaya lang pumatay ng katawan. Ang katakutan natin ay ang Diyos na siya nating pananagutan pagdating ng wakas ng ating buhay. Sabi ng Panginoon, kung yung mga maya hindi bumabagsak kapag sila'y lumilipad, hindi ko kayo pababayaang bumagsak kapag ang ipinagtatanggol ninyo ay ang katotohanan at kapag ang pinaninindigan ninyo ay ang kabutihan. Magtiwala tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan, lalo na kung alam mong nasa panig ka ng kabutihan. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga
social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.